Unang gabi ni Brandon sa islang iyon. Walang television, walang telepono, wala kahit maliit na transistor, at ni wala siyang makausap. Samantalang may generator at satellite phone sa isla. Mula sa kwartong kinaroroonan niya, ay nauulinigan niya ang ingay ng television mula sa sala. Para siyang mahihibang sa kinaroroonan niya. Pero ayaw na niyang magmakaawa kay Angel na i-unlock ang pinto ng kwartong kinaroroonan niya. Alam niyang bawat complaint niya ay victory para dito. Magtitiis na lang siya. Ngunit ang nagpapahirap sa kanya ay ang kagustuhan niyang makasama ang dalaga. Nasa iisang lugar sila ngunit hindi niya maabot ito. Kanina, narinig pa niya ang matinis na halakhak nito sa sala. Bago mag-alas 8 ng gabi ay bumukas ang pinto ng kwarto. Nagtaka pa siya nang 4 na babae ang pumasok, kasunod si Angel. Baka naman isipin mo kinukulong talaga kita rito at hindi naman lang ine-entertain, nakangiting sabi nito. Kaya nagdala ako ng mag-e-entertain sa'yo. Mula rito ay nalipat ang tingin niya sa 4 na babae. Magaganda mga ito, they were young. Ngunit mukhang mga kakaiba ang trabaho ng mga ito base sa suot ng mga ito. Humihitit pa ng sigarilyo ang isa. Nakakaloko ang mga ngiting nakadrawing sa mukha ng mga ito. Anong ibig sabihin nito, Angel? Sila ang bahala sa'yo, Brandon. Pasasayahin ka nila. Just relax and leave everything to them. There was a sweet smile on her lips. More or less ay alam na niya kung ano ang ipinahihiwatig ng mga ngiting iyon. This is absurd, Angel. Ayoko ng ganito. I don't need them. Tell them to leave me alone. I want them out of this room. Ngunit hindi siya pinakinggan nito. Girls, bahala na kayo sa kanya. Bili nito sa mga babaeng lumapit at pumalibot na sa kanya. Saka mabilis na isinara nito ang pinto. Hindi niya gusto ang mga sumunod na ginawa ng mga babae. 2 sa mga ito ang nagtulong na maipin down siya sa kama. Kung gugustuhin niya ay maaari niyang saktan ng mga ito. Ngunit hindi niya ginawa iyon. Sinaway na lamang niya ang mga ito. Ngunit mukhang alam na ng mga ito ang gagawin sa kanya. Noong una ay hinayaan lamang niya ang mga ito. Ngunit nang magsimula na ang mga itong pagtulungan siyang halikan ay umalma na siya. Hindi tanggap ng dignidad niya ang ginagawa ng mga ito sa kanya. Alam niyang utos iyon ni Angel na paglaruan siya ng mga ito. Nagngingit-ngit ang kalooban ni Brandon ng sandaling iyon. Hindi siya papayag na paglaruan siya ni Angel ng ganito. Humalakhak si Angel habang palapit na siya kay Denise. Nasa veranda ito. Nagsasali ng margarita sa 2 baso. Mukhang nag-e-enjoy ka sa ginagawa mo kay Brandon. Puna nito sa kanya habang inaabotan siya nito ng baso ng margarita. You bet I am. Aniya, he deserves it. Akala kasi ng grupo niya ay sila lang ang pwede maglaro sa mga babae. I hope you're not complicating matters dahil sa mga ginagawa mo kay Brandon Rodriguez. What do you mean? For sure, marami maghahanap sa kanya. Malamang, hindi lang mga authorities ang kumikilos ngayon, kundi pati ang mga tauhan ng papa niya. My God, kung iisipin mo lang kung ilang libo ang mga tauhan ng mga kumpanya ng mga Rodriguez, not to mention na, baka nag-hire pa sila ng mga pinakamagaling at matinik na intelligence men para lamang makita siya. Hindi ako natatakot. Hindi ko pakakawalan si Brandon hanggang gusto ko siyang paglaruan. Don't you think it's too much, Angel? Baka balikan ka niya kapag nakaalis siya rito. Katulad ngayon, may mga kinuha kang babae. Tiyak na pwede silang hinga ng tulong ni Brandon para isuplong sa authorities na ikaw ang nagpakuha sa kanya at nandito siya sa islang ito. Don't worry, Denise. Naka-blindfold ang mga babaeng yan mula sa pinagkunan sa kanila hanggang makarating sila rito. Ganoon din ang gagawin sa kanila kapag ibinalik sila sa bayan. Wala silang maituturo dahil hindi nila alam kung ano ang lugar na ito. Kaya kahit humingi ng tulong si Brandon sa kanila, wala silang maitutulong. Besides, wala naman akong balak na itago siya rito for ages. Pwedeng bukas or sa makalawa, ipahahatid ko na siya. Hindi ka pa rin ligtas sa batas sa ganon. Ako natatakot para sa'yo. I'll just cross the bridge when I get there. In the meantime, hindi ko muna poproblemahin yun ngayon. Mag-enjoy muna akong paglaruan si Brandon para bumaba naman siya sa pedestal na kinalalagyan niya. At ano naman ang iniutos mo sa mga babaeng binayaran mo pa?
Inutusan ko lang naman silang gawin ng lahat ng gusto nilang gawin kay Brandon. Kahit ano. Basta siguruhin nilang hindi mag-e-enjoy si Brandon. Instead, ay magalit siya. Are you sure na magagalit siya? What if umira lang pangangailangan niya at may maganap sa isa o sa kanilang lahat doon? Biglang natigilan si Angel. Parang hindi niya gusto ang ideyang may magaganap sa binata at sa sino man sa apat na babaeng kinuha niya. Ang utos ko lang sa kanila ay pagdaruan si Brandon. Halikan nila ito hanggang sa mainis ang binata pero hindi para madala sila. Kilala ko ang barkada ni Brandon. Kahit playboy ang mga yon, mas gusto nilang sila nagko-command. Sila ang nagdo-dominate at sila ang nagdidikta ng tempo. Alam mo na, para ipakita ang lakas nila. Bago ako lumabas, narinig kong naiinis si Brandon and he didn't want to the four ladies in his room. Eh bakit parang tahimik doon? Hindi kaya palpak ang plano mo? Baka sa halip na mainis nag-e-enjoy pa siya sa company ng mga babaeng yun. Bigla siyang nainis sa sinasabi ng kanyang kaibigan. Kaya pumasok siya sa cabin para pakiramdaman kung ano ang nangyayari sa loob. Tahimik na tahimik nga roon at may naririnig pa siyang mahinang tinig. Gusto niyang buksan ang pinto ngunit hindi niya gustong makita ang eksenang nagaganap sa loob. Kainis, lalaking yun. Sa halip na mainis mukhang nag-e-enjoy pa. At paano niya ginagawa yun sa apat? Lumayo siya. Ngunit muli rin siyang bumalik doon. Hindi siya mapakali. Pabalik-balik siya sa tapat ng pinto. Bigla siyang nakaramdam ng inggit. Nainggit o nagselos. Parang tuksong na-rewind sa isip niya ang nangyari sa kanila sa San Lorenzo years ago. Matagal na yon ngunit bakit malinaw pa rin sa isip niya kung paano siya unang nakuha ng binata? At may mga pagkakataong naglalaro sa kanyang imahinasyon kung paano nito inaalis ang takot niya noon sa pamamagitan ng mga halik nito. Hindi ka na dapat makaramdam ng ganyan, Angel. Saway niya sa kanyang sarili. You must not love Brandon. Kailangan kamuhian mo siya. Wika pa na bahagi ng isip niya. Salamat sa cooperation niyo, sabi ni Brandon sa apat na babaeng binayaran ni Angel para paglaruan siya. Nakaupo ang mga ito sa kama. Habang nakatayo naman siya sa harap ng mga ito, itinigil ng mga ito ang ginagawa sa kanya pagkatapos niyang kausapin ang mga ito at pangako ang bibigyan ng malaking halaga ang mga ito. Kaya lang naman daw pumayag ang mga ito sa kagustuhan ni Angel ay dahil 50,000 daw ang ibabayad nito bawat isa sa mga ito. Napapayag naman niya ang mga ito. Nakuha ang cooperation ng mga ito. Nasa pagitan ng 20 at 23 ang mga edad ng mga babae. Palalabasin nilang may nangyari sa kanila para si Angel naman ang mainis nila. Pagkatapos ng tahimik na pag-i-interview sa mga ito, ay napag-alaman niyang mga dancers sa mga ito sa isang malaking resto bar sa isang resort. Kinuha raw ang mga ito na mga tauhan ni Angel upang paglaruan at innocent siya. Sa ibibigay kong pera sa inyo, kasama ng perang ibabayad din sa inyo ni Angel. Ayoko na makita pa kayo sa resto bar na yon. Pwede na kayo magbagong buhay at magtayo ng maliit na negosyo. Kapag na-rescue ako sa islang ito, ay pupunta ako sa pinagtatrabahuhan nyo para i-check ko naroon pa kayo. Umalis na kayo roon. Mga bata pa kayo. Huwag niyong sirain ang mga buhay nyo. Kung kukulangin pa ang ibibigay ko sa inyo para makapagsimula kayo ng maliit na negosyo, tawagan nyo lang ako. Ibibigay ko sa inyo ang number ko. Salamat, Mr. Rodriguez, sabi ng pinakabata sa mga ito. Pero kapag sinabi namin sa kanya na may ginawa kami sa'yo, nang higit sa bili niya sa amin, baka magalit siya sa amin at hindi niya ibigay ang pinangako niyang tig 50,000. Sabi ng isa. Oo nga, segunda ng isa. Okay. Ganito. Sabihin niyo sa kanya, walang nangyari. Pero hindi iyon na ipakikita niyo sa kanya. Magkunwari kayong nag-enjoy para siyang mainis. Gusto ko mapahiya siya sa pagtatangka niyang paglaruan ako. Kabilin-bilinan daw ni Angel na hindi dapat lumampas sa paghalik at paghawak sa ibang parte ng katawan niya ang gagawin ng mga ito. Kung tutuusin ay, pwede na niyang hingin ng tulong ng mga ito para matrace siya ng mga otoridad. Ngunit hindi na niya ginawa yon dahil parang mas gusto niyang magstay muna sa isla. Gusto niyang mapalambot ang galit ni Angel. Pagkalipas ng mahigit kalahating oras ay may kumatok. Alam nilang si Angel na yon. After a second ay nabuksan ang pinto. Galit ang mukha ni Angel nang sumungaw ang ulo nito. Agad naglanding ang tingin nito sa apat na babaeng
inabutan nitong ayos. Naayos pa ang mga sarili. Habang nakaupo pa siya sa kama, nakaupo rin sa gilid ng kama ang 2 sa 4 na babae. Parang may kung anong tinitiyak si Angel. Tapos na ang misyon nyo. Anito kapag gadaka. Ipahahatid ko na kayo sa mga tao ko. Hindi maipinta mukha ng dalaga. Ngingiti-ngiti naman si Brandon. Malinaw sa kanya ang ipinahihiwatig ng ekspresyon ng mukha ni Angel. Thank you girls. Sabi pa ni Brandon sa mga babae na tinatikpan niya sa likuran ng mga ito. Thank you rin. Nag-enjoy kami. Sabi ng isa na alam niyang nakikisama lang para inisin si Angel. Na makaalis na ang mga ito ay akmang aalis na rin si Angel. Thanks, Angel. I enjoyed it. They're great. Napaka-thoughtful mo para maisipan mo pang bigyan ako ng ganitong klaseng regalo. Kaya lang, okay na sana ang isa. Bakit 4 pa? Hindi ko tuloy alam kung sino ang unahin ko sa kanila kanina. They're all beautiful and young. Bastos! Huwag mong sabihin may nangyari sa inyo ng mga babaeng yun. Nanlalaki ang mga butas ng ilaw nito. Walang imposible sa akin. Lalong tumalim ang anyo ng dalaga. Bastos ka talaga. Hey, bakit nagagalit ka? Nagpasalamat naman ako, hindi ba? Ewan ko sa'yo. At galit na hinila na nito pasara ang pinto. Hindi niya napigilan na matawa. Obvious naman ang dahilan kung bakit naiinis ito dahil sa selos. Nag-init na ang ulo ni Angel pagkatapos ng insidenteng iyon. May bahagi ng pagkatao niyang naiinis sa isiping may ibang babaeng hinalikan at nilambing si Brandon. Kainis, bakit ba kailangan ko maramdaman to? Hindi ba at galit siya kay Brandon? Ang dapat niyang isipin ay ang susunod niyang gagawin dito. Kinabukasan ay pinagbawalan niyang lumabas ng kwarto ang binata. Pinadadalhan lamang niya ito ng pagkain. Hindi niya kinain ang tanghali ang dinala ko sa kanya, ma'am. Kakain lang daw siya kung hindi ilalak ang pinto ng kwarto niya. Sinong tinakot niya? Sino ba ang magugutom? Sagot niya. Lumapit sa kanya si Denise. Angel, sobra naman yatang ikulong yung tao sa kwarto. Hindi naman siya makakaalis ng islang ito kung wala siyang bangka o chopper. Matalinong tao si Brandon. Posibleng wala siyang pinaplano para makaalis siya rito. Pwedeng bigla na lang siyang mang-agaw ng armas. Hanggang kailan mo ba siya itatago rito? Hindi pa ako tapos sa kanya, Denise. Alam mo, Angel, hindi ko alam kung nag-e-enjoy ka dahil nakakaganti ka sa kanya o dahil nakikita mo siya. Nanghuhuli ang tanong at ngiti nito. Tiningnan niya ito ng masama. Hindi niya ipinahalata, pero medyo worried na siya. Hindi na naman kinain ni Brandon ang hapunan nito, kaya kinausap niya ang isang tauhan. Buksan mo ang pinto ng kwarto niya. Bantayan niyo na lang siya kung lalabas siya ng cabin. Yes, boss, sabi nito. Ang past 8 ng gabi sa isla ay parang napakalalim ng gabi dahil napakatahimik. Ang ihip ng malamig na hangin at ingay na nililikha ng mga alon ang tanging naririnig. Paminsan-minsan ay gumagawa ng bonfire ang mga tauhan niya at nagkakatuwaan sa paligid na yon. Nagkakantahan habang nagsisipag gitara o kaya ay umiinom ng alak. Pinagbabawalan niyang maglasing ang mga ito kapag kasama niya ang mga ito sa isla. Mga tapat na tauhan dito ng lolo niyan na noon ay ilang ulit nanganib ang buhay mula sa mga nakalaban nito sa politika at sa mga ilang kalaban nito sa negosyo na naiinggit dito. Bago mawala ito, ay ibinilin siya nito sa mga pinagkakatiwala ang tauhan nito, mula sa mga administrador ng hasyenda hanggang sa mga bodyguards nito. At dahil siya na ang bagong may-ari ng hasyenda, ay siya na ang itinuturing na rina ng mga tauhan ng lolo niya. Hindi naman siya nahirapang kunin ang respeto at pagmamahal ng mga ito. Laging nasa tabi niya ang mga ito upang alalayan siya at bigyan siya ng proteksyon. Kahit ano ang iutos niya ay para siyang reyna na sinusunod ng mga ito. Kaya pati ang pagkuha niya kay Brandon ay naipagawa niya sa mga ito. Sinabi lang niyang may malaking atraso sa kanya ang binata at hindi na nagtanong pa ang mga ito. Mas madalas pa niyang kasama ang mga ito kaysa sa tatay niya. At sa tiya Imelda niya na mas madalas ay nasa Manila. Nakabili kasi ng talyer ang tatay niya roon. Lumabas siya ng kanyang kwarto at dumungaw sa veranda. Nagkakatuwaan sa ilalim ng treehouse sa mga tauhan niya. May nakita siyang mga bote ng alak. Maya-maya ay naramdaman niyang may tao sa likuran niya. Si Brandon ang nalingunan niya.
Gusto niyang pagalitan ng kanyang sarili dahil hindi niya maawat ang pagre-react ng puso niya kapag nasa malapit niya ito. Lalo na kung malamlam ang mga mata nitong nakatingin sa kanya. Ang mga matang iyon ang isa sa mga naging kahinaan niya. Nagtama ang kanilang mga mata. Umayos ka, Angel. Dinala mo siya upang bigyan ito ng leksyon, hindi upang hangaan. Aniya sa sarili. Salamat naman na tinayaan mo ako makita ko ang buwan. Patutsada nito. Wala pang isang lipa ang layo nila sa isa't isa habang nakadungaw sila pareho sa veranda. Baka ireklamo mo ako sa Commission on Human Rights eh. You have the right to breathe fresh air. Hindi mo na ako kailangang ikulong. I told you, wala akong balak tumakas. Why would I believe a certified lawyer like you? I won't accept that, Angel. I'm not a liar. Oh, really? When you told me you loved me, didn't you lie? Noong una kong sabihin yon, siguro nga, I lied. But, itinaas niya ang dalawang kamay upang sabihing tumigil ito dahil ayaw niyang marinig ang mga susunod pang sasabihin nito. Magpapaliwanag ka na naman ng explanation na hindi ko gustong marinig? Nakikiusap ako, Angel. Bakit ayaw mo makinig sa akin para malaman mo ang totoong feelings ko sa'yo? It's irrelevant. It's irrelevant for you to realize that the punishment you're giving me is too severe for my crime. Hindi ba forgivable ang kasalanan ko sa'yo? Sinabi ko na sa'yong hindi ganoon kasimple yon. Nagbuntong hininga siya. Siguro nga, it was about time to tell him kung gaano kalaking damage ang ginawa nito sa buhay niya. I lost my baby, Brandon. Baby? Patdang ulit ng binata. Did you say anak? Oo, nabuntis ako kahit hindi dapat. Gusto ko na talaga kalimutan ka noon pero paano ko gagawin yun? Kung naranasan ko ang kahirapan or hirap ng paglilihi at pagbubuntis? Every morning na tinitingnan ko ang tiyan ko sa harap ng salamin at nakikita kong palaki ng palaki yun, lalong lumalalim ang galit ko sa'yo. But why didn't you tell me? Maigting na tanong nito. What for? Wala namang magbabago. Lalo lang ako maaawa sa sarili ko kapag itinanggap mo ang baby ko. Saka, wala ka namang gagawin, hindi ba? Dahil in love ka kay Junie Castro. No, Angel. Things could have been different kung nalaman ko yun. I had the right to know. Umatras siya nang maramdaman niyang palapit ng palapit ito sa kanya. What right are you talking about? Ginawa mo ang baby na yon out of a challenge and not of love. Tinampal nito ang noo. Kaya pala hindi ako mapakali hanggat hindi kita nakikita. But what happened to the baby? Nawala ang anak ko. Walang emisyong sagot niya. Pero hindi ko gustong mangyari yon. Siguro, dahil sa kakaiyak, sa sobrang depression, sa sobrang galit sa'yo. Nagkasakit ako. Naapektuhan ng baby. Nagkahalo-halo na ang mga negative emotions na naka-contribute sa paghina ng kapit ng bata. More than 5 months na siya noon. Bakit kasi sa halip na umiyak at magalit ka, hindi mo sinabi sa akin na buntis ka? Bakit ko pa sasabihin sa'yo ay nakadikit na ang pangalan mo kay Junie? Buong Pilipinas na ang nakakaalam na boyfriend ka niya. Tumahimik ito. Hindi natapos doon ang paghihirap ko. Nagkaroon ako ng komplikasyon dahil sa nangyari na yon. Muntik na ako maging gulay kung hindi ako naipagamot sa States. Pinigilan niya ang kanyang mga luha. Ayaw niyang tumulo ang mga iyon sa harap nito. Now, Brandon, tell me, sobra bang bigat ng parusa ko para sa kasalanan mo sa akin? Hindi ba kulang pa nga ang ginawa ko? Considering na I lost my baby, my dignity, and I almost lost my life and future? Basag ang tinig ni Angel nang muling magsalita ito. God, I didn't know. I really am sorry, Angel. Hindi ko akalain magkakaganoon. Tinangka nitong hawakan siya ngunit maagap na nasalag ng isang kamay niya ang braso nito. Ano nga akala mo? Mabubura ng mga haplos mo mga sakit ng kaloobang inabot ko? I had no intention of causing you so much pain, Angel. I've said it, and I will say it again. Tell that to the Morans. Mariing sabi niya. Sabay talikod. Bumaba siya para makisama sa mga tauhan niya. Umiwas na siyang marinig pa ang mga sasabihin ni Brandon. Baka lumambot pa ang puso niya sa paghingi nito ng tawad. And she was not ready yet to forgive him or forget the pains he had caused her. Paano aalisin ni Brandon ang galit sa puso ni Angel?
At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.